Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung katsismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay syempre ang bucket list nila Kim and Paolo na maganda nga po na gawin nila ngayon pong holiday. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And narito naman ang ilan pong mga comment na napili po nating basahin para po sa gabing ito bilang pasasalamat sa atin pong mga nakasubaybay gabi-gabi sa mga balita po natin at upang bigyan din po ng tinig ang mga reaksyon at opinyon ng Kim Pao fans regarding po sa mga nangyayari at mga balita kina Kim and Paolo. So narito nga po ang first commentary natin para sa gabing ito. Nais ko pong i-shoutout at pasalamatan sige ng edit na doon sa Magandarang gabi po at ang sabi niya, hello po Gandara. Hay, napakagulo. First, pinapaligaya tayo sa ABS-CBN at Dreamscape ng ilang oras. Bakit pinaasa ang The Alibay na ipapasok sa first slot biglang ililipat sa second slot at may tendency pa na mailagay sa third slot? Ano yon? Tinatraidor nila ang Kim Pao? Hindi kami masaya. Medyo nainis kami. Nawalan kami ng tiwala sa ABS-CBN at sa management. Ibig sabihin, lipat-lipat party. Nakakalatse-letse na. Noong unang nangyari yan sa movie nila, biglang pinapostpone. Ano ba? Pasalamat sila kasi kumita sila ng milyon-milyon dahil sa Kim Pao. Ano ngayon ang teleserye nila Gerald? Are they sure na kumita sila ng malaki? Oh my gosh! Sana may karma yung darating at darating din ang pagka-traidor nila. Sino bang masisisi? Kim Pao na lang binabato nila? Ano ba ibig sabihin yan? Para sa amin, dahil sa inggit, kaya bigla niyong sinisira ang The Alibay. Diyos na lang ang bahala. Kaya yung management, ginagamit lang nila ang Kim Pao, kaya wala na kaming tiwala sa kanila. Wala silang respeto sa mga cast at director sa The Alibay. Hindi nila nabigyan ng pabor at sana naman pinatapos na lang nila ang The Alibay. Wala silang konsensya. But okay lang, hihintayin na lang namin kung anong ending ng mga show nila na pinabigla-biglang inalis. Lahat kami masasaktan, so may kapalit yon. Si Lord lang ang nakakaalam. Paasa sila? Wala na kaming tiwala sa management nila. Dapat, di sila ginawang, marami kaming fans ng Kim Pao na nasasaktan at nadismaya dahil sa walang makatarungang desisyon. Actually, mami, yung sinasabi ninyo na maaari pang ilipat sa third slot ang The Alibay ay malaking pagkakamali na po talaga nila. Nagkamali na po sila ng isang beses pero mas malaking pagkakamali kung ililipat pa po nila ang The Alibay sa third slot. Bakit po mga ka-KP? Kasi pati po mga netizens, lalo na yung mga matatalino at syempre kapamilya fans, magsasalita na. Malamang po i-call out nila ang kanilang walang pusong ginagawa na yan mga KP. Meron pong mag-i-stand up. Meron pong magko-call out pag ginawa po nila yan na parang wala po silang
pakialam at wala po silang pagmamahal sa kanilang artist. Syempre, yung mga loyal kapamilyas, ayan, na mataas ang tingin sa kanila, bababa. Kaya mali po yun na ililipat ulit nila ang The Alibay sa third slot. Pustahan tayo mga ka-KP. Talagang mayuyurakan ang pangalan talaga nila. Nalala nyo yung sa hindi nila pagbayad sa TV5 na kung saan meron ding mga nagsalita na ginawa na nila ng isang beses. Yung mga kritiko ng ABS-CBN, hindi po palalagpasin yun. Ginawa na nila ng isang beses, inulit pa nila. Tapos dito sa The Alibay, gaganunin po nila. Nilagay sa first slot, dilagay sa second slot, tapos ilalagay rin sa third slot. Hindi kasi yun makatarungan na. Anyway, thank you so much sa komento, Miss. Edita na doon sa tumako naman tayo ngayon sa comment po ni Miss Elena Hernandez. Shoutout po sa iyo. Huwag natin panoorin ang series ng Gerald. Ang The Alibay lang ang panoorin natin. Yan na lang ang bawi natin sa ABS-CBN. Huwag tayong manood ng ibang mga palabas nila. Basta The Alibay, huwag natin pabayaan. Support lang tayo sa Kim Pao. Huwag natin pabayaan ang acting Kimi and Papi Pao. Ayan, yes po. Yung iba ibo-boycott daw. Yung iba naman manonood daw muna sa kabilang channel para matalo. Matalo tong ano. Pero kapamilya show din naman siya, mga ka-KP. So, kumbaga patay na lang. Patay TV na lang. Buhayin na lang pag 8:45 PM na. Samantala, sabi naman po dito ni Miss Corazon Reyes, shoutout po sa inyo. Paano ma-miss? Magkasama na nga sila. Pumunta na sila ng Spain para mag-stay muna doon kasi kakatapos lang ng shoot ng movie nila, Nadine at Pau. Ayun na nga, parang nag-post na It's a Wrap ang team po din. Ayan. And mayroon na rin pong update si Paula Avelino, ganyan. So, nakakatuwa naman nga kung sakali na tunay na magkasama po silang dalawa. Pero sa post si Paula, nasa France pa rin po siya. Or baka po, balak pa lang pumunta. Anyway, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ng mga nasagap nating balita at unahin na nga natin ito pong post ng Kim Pao Green Heart Unity na kanila pong ginawa bilang pagsuporta sa The Alibay ng Kim Pao. Ayan, sa nangyayari ngayon sa The Alibay talagang yung mga ganitong support talagang nakakataba po ng puso. Grabe ang Kim Pao Green Heart Unity Official. Gumagawa po talaga sila ng paraan to promote The Alibay. Sabi dito, hindi pulido ang time slot namin, pero pulidong-pulido ang suporta namin sa The Alibay. The Alibay simula April 6, 8:45 PM na. New time slot. Mapapanood sa Kapamilya Online Live, YouTube, All TV2, A2Z, Kapamilya Channel, and iWant. O diba? Nakakatuwa pa, nakakataba ng puso. Meron pa talaga silang patarp, meron silang banners, meron pang pabalon na para bang may parade na magaganap at kanilang ibabalandra sa kanila pong lugar na ang The Alibay ay mapapanood po sa April 6 sa 8:45 PM. Nakakatuwa naman mga ka-KP. Pero ayun nga mga ka-Kimpaw, totoo na binago man at hindi pulido ang time slot natin. Yung suporta naman ng Kimpaw ng Kimpawlansya ay talagang pulidong-pulido. Ang kanila pong pagmamahal kina Kim and Paolo. Anyway, dumako naman tayo dito sa gawa ni Carlos Miguel na digital fan art. Nakakatuwa. Kasi nakapang beach na ang Kim Pao. Alam niyo naman, sa bucket list nila Kim and Pao, ang gusto po nilang puntahan ay beach talaga. So, ito po ay magandang pagkakataon sa bakasyon nila. Nawa nga po ay mag-beach sina Kim and Paolo. Hindi rin nakatiis ang Kim Paulansya. Ayan, na ang mga admins, mga Kim Pao, na magbigay po ng ayuda. Diba? Maglapag ng ayuda. Kagaya na lamang itong post ni Paula Avelino na ginawan po ng AI na magkasama na silang dalawa.
Ayan, kahapon nga po kasi or kagabi, nag-update si Pao ng siya po ay nasa isang train station. Ewan kung pa saan siya, pero ayan nga mga ka-KP. And dahil alam niyo naman ang Kimpaulan siya ay matinik, dahil nagtatago si Kimi, ayan, sagot na nila ang paayuda. Sagot din nila ang ayuda. Ang sarap naman pagmasdan mga ka-KP ng Kimpao, oh. Anyway guys, so hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat. Happy April Fool's Day!